tunog ng palaka. Yo, what's up guys? May napanood ako dito sa Facebook. Nanghuli siya ng palaka gamit yung tunog. Kapag narinig pala ng palaka yung tunog nila, kusa silang lalapit, kaya susubukan natin. Ngayon may dala akong pamingwit, tsaka papatunogin lang natin yung tunog. Tingnan natin kung totoo. Agad na nga rin akong kumuha ng suso dahil ayun yung magsisilbi nating pamain. Eto guys, suso lang yung gagamitin natin pain. Lalagay lang natin dito sa pamingwit natin, tapos para manghuli na tayo. Bali ganito nga pala yung gagawin kapag isuso yung gagawin mong pamain. Bali babasagin mo yung pinaka-shell niya, tsaka kukunin mo yung pinaka-loob niya, yung pinaka-laman. Kakabit ko nga lang to sa sima para hindi na siya makakatakas kapag kumagat siya. Pwede rin gumamit ka ng walang sima, pero dapat magaling ka sumalo tsaka may dala kang salok. Etong pamingwit na gamit ko, ito yung pamingwit ko ng isda, kaya may nakalagay na talaga siyang sima. Okay, pain natin, try natin. Papatunog lang tayo ng tunog, testing natin kung totoong lalapit yung mga palaka. Ito guys, try na natin, papatunogin na natin yung tunog ng palaka. Tignan natin kung may lalapit talaga dito. Ito yung tunog niya, pakinggan nyo. Ayan, try natin. Lalapit talaga yung palaka. Yan guys, dito ko nilagay itong patunog natin. Ayan, dito ko nilagay. Ito siya, yan. Ito yung patunog natin. Dito ko sa spot na to nilagay yung cellphone natin na nagsisilbing patunog. May malaking bato dyan tsaka mga damo, kaya hindi tayo kita ng palaka kapag naglapitan sila. Ilang minuto nga din kaming matyaga nagantay dyan bago may mga lumapit na mga palaka. Akala nga namin hindi effective, pero kailangan mo lang palang magantay dahil baka hindi pa nila naririnig kaagad yung tunog. Bali 4 na palaka nga yung naglapitan dyan agad na sabay-sabay. Hindi nga lang sila kita dyan dahil makapal yung damo, kaya eto na. Hindi ko nga siya madakma dyan kaagad dahil nakausli yung sima, baka matusok tayo. Pero sigurado naman ako hindi siya dyan makakabitaw dahil nakasima na yung bibig niya, kaya kinuha ko na kaagad yung sako. First catch, gamit ang tunog ng palaka. Nakahuli din ng isa. Nanghuli na nga agad ulit tayo dahil nakapalibot na yung mga palakang naglapitan dahil sa tunog. Pagkababa nga ng pain natin, di ko inaasahan may kakagat agad. Akala ko nung una sumabit lang yung pamingwit natin sa mga kangkong dahil hindi ko na maangat. Pero pag silip ko may ulo ng palakang nakausli, nakikipaghilahan pala. Sumisid pala siya sa mga sanga-sanga kaya hindi ko na siya maiangat. Sa mga oras ngang to, hindi ko na talaga siya maangat dahil palaka na pala talaga mismo yung sumabit. Kaya napagpasyaan kung lusungin na siya, kaso nabugaw yung ibang palaka. Nagtalo na napapalayo. Pero masasabi ko talagang effective tong patunog na to dahil 4 na palaka agad yung naglapitan sa isang spot. Hindi mo na kailangang hanapin yung mga palaka ngayon dahil sila na yung kusang lalapit kapag narinig nila yung tunog na to. Medyo natagalan nga akong makuha tong palaka na to dahil grabe yung pagkakasabit niya sa mga sanga tsaka mga kangkong. Pero pagkatapos nga natin matanggal lahat ng pinagsabitan niya sa wakas, nakuha din natin tong palakang to, pero bad news, nabugaw na natin yung ibang mga palaka. Doon pwesto tayo, lumayas. So guys, nakahuli ulit tayo. Hinila niya kasi pa ilalim kaya di ko mahila yung pain, sumabit sa mga kahoy. Yan, pangalawa natin. Dahil palang lumalapit. Hindi natin sila kailangan hanapin, palaka na lang yung usang lumalapit. Galing. Yung guys, hapon na, bukas na ulit kami mga huli. Dalawa lang yung nahuli namin dun sa spot. Nabugaw ko kasi nung nilusong ko. Ito lang yung nahuli namin. Oh. Yan. Pero masasabing effective talaga yung tunog kasi mga palaka na yung kusang lumalapit. Bukas manghuli ulit ako. Babalikan natin yung dalawang hindi natin nahuli doon dahil nabugaw ko. Maganda din yung size ng nahuli natin, malaki-laki na rin. Ito oh. Ito yung nahuli natin. Bukas ulit manghuli tayo.